Sana lang. Revelation chapter 2, verse 10. 10 pa rin yan. Naisulat ka na? Chapter 2, verse 10. Naisulat ka na? Opo. Huwag mong katakutan Sulat na ang po. mga pag-uusik na malapit mo ng danasin. Tandaan mo, ipabibilang ko ng Diablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw. Yun. Pag ilan yan lahat? 10? Na? 10 nga. Parang walang pumasok sa isip niya. O ito yung kasang kapalin ni Lord. Malakias 3 Gs. 3 Gs pa rin yan. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa hamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon. Kaya yung tithes, panubok. Amen. Yung maliit na bagay, nakapirangkot sa 110, panubok ng Diyos yan. Amen. Pag hindi nyo madala yan, mas marami may pera kaysa Panginoon. Hindi kayo pwedeng pagpalaran. Tama ka ba? Kahit anong gawin nyo sa mundo, hindi kayo pagpapalaran. Mas pinahan namin. Ito yung lang. Palit na. Sorry, dito na. Sound check. Ay, ito pala eh. Sa'yo yung lupa. Puno pa yung akin eh. Ano daw yung pinagdadala? Tithes. Ang word ay bring. Okay na. Inglesin mo na. Bring ye all the tithes into the storehouse. Oh, sinabi pa give? Bring. Kasi hindi atin yan, kay Lord yan. Amen. Leviticus 27:30. Tithes belong to the Lord. Kanino yung tithes na kasampulan nyo? So, pinapabalik yan sa atin. Hindi yan pinakukuha. Pinapabalik. And O, tanong. the tithes. Pag may dumating pang blessing sa inyo, binabalik niyo ba yung 10? Hindi pa kayo pwede sa blessing. Maghihirap pa kayo sa mundo. Hindi pa. Bagsak. Kanina, ang mapagkakatiwalaan sa maliit, maliit yung, ganun mo, pag may 100 kayo, 90, iyo, 10 kayo. Maliit, hindi mo kasi subukin, no? Amen. Susubukin nyo niya doon sa maliit. Pag naging tapat ka sa maliit, pwede ka na sa malaki. So hanggat hindi tayo nakapasa dyan sa maliit, hindi natin dinadala yun. Wala. Walang nangyayari sa buhay paglilingkod natin. Pero ligtas pag namatay natin. Financially, when it comes to financial. Sa financial yun. At sa kakalusugan. Walang kaunayang kaligtasan dyan. Ligtas na tayo. Pero pinag-usapan, financial natin, kalusugan. Nakuha niyo ba? Amen. Basta, anong mangyayari? Pag gagawin ko naman. Yan, maganda. Okay. Pero, tingnan niyo po, numbers. Anak, inisin natin. 18 verse 19. All the heap offerings of the holy things which the children of Israel offer unto the Lord have I given thee, and thy sons and thy daughters with thee, by a statute forever. It is? It is a covenant of salt forever before the Lord. Alam niyo ba na dyan sa 10% sa tithes, tuwing dadalhin niyo yan, tuwing ibabalik niyo yan, nakapaloob yan asin. Mayroong asin yan sa loob ng tithes na pinadadala. Para saan ang asin? Yan ang maganda, di ba? Magugulat kayo, hindi na problema yung maintenance, yung mga gamot na yung wala yun. Amen. Kagastos lang kayo, makinig kayo kay Dr. Anton. Ang maintenance, mini-maintain lang. Hanggat may buhay ka, may hininga ka, bibili ka, hindi ka gagaling.
Tama. Buti pa si Doc Sari. Oh. Isang basong maligam-gam na tubig, kunting asin. Yan, gamot sa akin na. Amen. Buti dito pa kayo magtanong kay Mama Sami. Yeah. Lagi nagpupos din eh. Oh, nakuha niyo po ba yung asin? Amen. Tingnan nyo. Asin, nakapalong sa tayo. Pag binanggit ang asin, everlasting covenant. Forever covenant yan. Hindi mo pwede putulin. Kasi hindi na maging forever yan. Hindi na magiging everlasting yan pag pinutol natin. So una, sa chapter 6, verse 6. Makakain ba ng walang asin ng matabang? O mayroon bang lasa ang puti ng isang itlog? So para sa ang asin? Ang palasa. Ano kasi nung Kristiyano, walang lasa buhay. Hindi masarap. Malansa. Minumura tayo ng pinagkautangan natin. Tama, tama. Totoo. Amen. Minsan, ang ganda ng trabaho, pero hindi makaahon sa utang. Lakas kumita, pero hindi makaipon. Alam niyo problema? Wala kasi. Hindi masarap ang buhay ng Kristiyano. Pero sambal ng sambal yan. Pray ng pray yan. Magaling pang manalangin yan. May paluhod-luhod pa. May paiyak-iyak pa. May pagulong-gulong pa. Pagtano sa bahay, magulong pamilya. Bakit? Pero wala kasi. Anong dahilan? Hindi nyo binabalik yung kayo. Amen. So, para magkalasa, sumarap ang buhay natin. Para mawala yung lansa. O ano kailangan? Dalhin. Kaya alam niyo po, lahat na ng lugar na pinuntahan ko, yung mga pastor, tuwan-tuwa. Pinagpala, pati membro nila. Sabi ko, Lord, yung diliman, dyan mo ako hinasa. Dyan mo ako hinugo. Yan yung mga tao una namin kasama. Siyempre, wala pa siguro sa panahon. Ngayon, ito na. Na kayo naman ang mga. Amen. At siguro, kayo naman sumama sa mission. Para wala kayong consumption. Maalis ang kaprisyon. Panay komisyon. Amen. Siyempre, mag-iinit. Sakay sa dagat, sa lupa, sa himpapawid. Oh. Okay, pangalawa. Ezekiel 16, verse 4. At tungkol sa iyong kapanganahan ng araw na ikaw ay panganak, ay hindi naputol ang iyong puso. Hindi ko muna explain yung naputol ang puso na paliguan ng tubig. Yung asin. Ikaw ay hindi pinahira ng asin o nagbalot. Alam niyo, mga kapatid, dahil kinukuha natin yung tithes na hindi natin, wala tayong preservative. Kung sino yung Kristiyano, sakitin na, naghihirapan. Yung pera natin, dapat ma-enjoy nyo, napunta sa ospital, napunta sa doktor. At ang masakit pa dyan, maagang namatay. Kasi walang preservative. Yun. Ang tithes preservative mo yan. Amen. Pagkaralan mo si Abraham na matanda sa pagkamata, matanda na. Si Isaac hanggang sa lumabo yung mata dahil sa katanda. Si Jacob matanda na nung mamatay. Sila Moises, sila Jose, matanda na sila bago mamatay. Alam niyo dahilan? Alam niyo Jose? Thanks. Kaya may preservative katawan nila. Amen. Wala akong nakita na naging tapat sa tayo matay sa sakit. Cancer, tumor, wala yan. Sakit sa puso, wala yan. Amen. Amen. Wala yan. Kasi hindi na ituro eh. Kinalitisuran yung thanks eh. Kasi hindi naman yun nahukay. Ako nang pumunta sa Palawan, sabi ng Lord sa akin, sa aeroplano kami eh. Kasi alanganin ng lipad eh. Oras talaga na matulog ka. Huwag ka matulog.
Lahat kulog. Ako, the same. Doon yan ni-reveal yung mga verses na yan. Kaya lahat ng tanong nila about sa tithes, may sagot na kagad ako. Kahit anong tanong. Kayang sagutin ng Biblia. Kahit si Soriano pang namatay na kontra sa tithes. Buti hindi kami nagkatagpo. Siguro kung magaling siya sa Biblia, kahit pa paano meron din ako konti. Yung sila pag nagturo, may TV silang dipintot, ako wala. Pwede ko rin naman tapatan mo. Kaya hindi na kayo magkatapat, nauna na namatay. Ay, kontra sa tithes. Maraming pastor na paniwala. O, ano po ay ng pastor? Hindi naghihirap din. Patay na din. Patay na rin ang blessing. Yes. O, pangatlo. Ikalawang hari, chapter 2. O, Sinabi ng mga taga-roon kay Eliseo, tulad po ng inyong nakikita maganda ang lugar nito. Lamang ay marumi ang tubig at hindi mataba ang lupa. Sinabi niya, bigyan ninyo ako ng isang bagong mangkok. Lagyan ninyo ng kaunting asin. Gayun nga ang ginawa nila, dala ang mangkok na punta si Eliseo sa bukal ng tubig at ibinuhos ang asin. Ito ang sabi ni Yahweh, lilinis ang tubig na ito at hindi na pagmumulan ng sakit o kamatayan. 21 ka na pala. Dala ang mangkok, may asin yun ha? Nagpunta si Diyos sa bukal ng tubig, ibinuhos ang ano nangyari? Ito, Ang sabi ni Yahweh, lilinis ang tubig na ito at hindi na pagmumulan ng sakit o kamatayan. pag nagtatides ka, walang sakit. Hindi ka mamatay kagad. Amen. Kasi automatic yan, may healing power si God dyan. Amen. Eh, hindi natin dinadala. Dahil pag tinuro, akala pastor, pera-pera na naman. Alam niyo, tayo, Pastor Brian noon, malakas yung faith natin eh. Pero hindi tayo dapat dito eh. Kaya buhay natin, umaasa kay Sister Rose. Diba dyan? Sila na yung kay Sister Rose pa. Kaya ano sabi ng Biblia? Sumpahin ng tao nagtitiwala sa kapwa-tao. Amen. Mapalad ang tao sa Diyos nagtiwala. Eh kay Sister Rose kami dyan nagtiwala. Kasumpa-sumpa buhay namin sa pinansyal. Tama pa, Pastor Brian? Amen. Pastor, pasama ka na yun. Sister Rose, please tayo. Ikaw din naman, ginamit ni Lord sa akin. Pero nung matuklasan ko ito, dinikdik ni Lord sa akin, talagang tinuro ko sa lahat, ang daming buhay ko mga. Amen. Napakarami talaga. Pastor, membro, church na hindi lumalago. Dahil dyan sa times na yun. O, pang-apat,